Noong March 20, nakipagkitang dalagitan na si Sofia kay Nico. 3 araw pa lang sila nag-chat at nagkapalagayan na ng loob si Sofia at Nico. Nagbigay na rin ng mga hubad na picture si Sofia. Paniwalang paniwala si Sofia kay Nico dahil mismo mga kaibigan ni Sofia ay sinasabi na mabait daw itong si Nico. Pagtapos ng kanilang meet-up, nagpasama itong si Nico sa pinapasukan niyang trabaho sa probinsya ng Benguet. Pagpasok nila sa shop, sinarado ni Nico ang pintuan at tinakot si Sofia. Sabi ni Nico, ikakalat niya ang mga hubad na pictures ni Sofia kung di siya papayag sa gusto niyang mangyari. Dito, sinimulan halayin ni Nico si Sofia. Alisin mo na ako! Maawa ka sa akin! Huwag ka na pumiglas. Wag! Kami, Alisin mo na ako! sandali lang to. Wag! Maawa ka sa akin! Wag! Tinaktak kamay niya yung bibig ko. Tapos, beses niya po ginawa. Wag! Bitawa mo ako! Wag! Gawin mo na ako! Wag! Bitawa mo ako! Tandaan mo yung picture mo na nakahubad sa cellphone ko. Gusto mo bang makita ng mga classmates mo yun? Ha? Tumihimik ka. Wala. Nakunang nakita, no? Pagtapos halayin ng biktima, kinunan pa niya ng mga hubad na larawan ng biktima habang natutulog. Ayon kay Sofia, pagtapos siya halayin ay binigyan siya ng bagong phone para madali siya kontakin ng sospek. Sa loob ng 2 buwan, naging sunod-sunuran si Sofia sa mga gusto ni Nico. Chapter 2, ang pangalawang pangahalay. Kahit sa eskwelahan, tumatawag ang sospek kay Sofia. Isang beses, pinapupunta ng sospek ang biktima sa shop para magparaos ang sospek. Ayaw ni Sofia pero tinakot siya ng sospek sa telepono na ikakalat niya ang mga malalaswang mga pictures ni Sofia. Pagdating ni Sofia sa shop, doon nagsimula ulit ang panggagahasa ni Nico kay Sofia. Paulit-ulit siya ginahasa ni Nico sa furniture shop. O 4 times niyang renave yung bata, ang kapalit is cellphone and pera. Pagtapos ng pagpaparaos ng sospek, binigyan niya ng pera si Sofia. Chapter 3, pangatlong pangahalay. Noong April 15, bumisita ang pamilya ni Sofia sa bahay ng lola niya. Kinabukasan ng April 16, maagang nagpaalam si Sofia para umalis. Medyo kinukutuban na ang lola ni Sofia dahil sa mga kakaibang kilos ni Sofia. Napansin niya ang kakaibang pananamit ni Sofia nung araw na yun. Nakatakong si Sofia na parang nagpapaganda. Walang kaalam-alam ang tatay ni Sofia. Binigyan niya ng pamasahe si Sofia dahil akala niya okay lang ang lahat. Nung 4 p.m. na, umuwi na si Sofia. Nagtaka ang lola ni Sofia. Iba na ang suot na damit at sapatos ng apo niya. Parang nag-change outfit ka ata, ang tanong ng lola. Nabasa kasi kanina ng soft drinks yung damit ko, ang sabi ni Sofia. Bakit pati sapatos mo pinalitan mo? Ang sabi ng lola. Dito na lalo lumakas ang masamang kutob ng lola ni Sofia. Magkano biloy mo sa shoes mo? Ang tanong ng lola. 1,500 po, ang sabi ni Sofia. Saan ka nakakuha ng perang ganyang kalaki? Sa bandang huli, napaamin din si Sofia. Sinabi ni Sofia na may boyfriend siya. Ang lalaki ay 20 years old daw na na-meet niya sa Facebook. Bigla na lang nanginginig si Sofia. Doon inamin ni Sofia na may nangyari sa kanila nung umagang iyon at pinilit lang siya. Chapter 4, ang pagsuplong sa sospek. Nagdesisyon ang pamilya na magsumbong sa mga pulis. Habang papunta sila sa stasyon ng pulis, biglang tumawag si Nico sa phone ng biktima. Nirecord ng parents ni Sofia ang conversation para magamit bilang ebidensya. Ayon sa tawag, gusto na naman makipagkita si Nico kay Sofia. Andito kasama yung auntie ko, pero iiwan ko siya mamaya. Bilisan ko! Alasaan ka? San Luis! Ang sabi mo, Mornam? On the way, tumawag yung lalaki. Pinapagalitan siya. Nasaan ka? Mo, nasaan ka? Ginaganyan siya. Gigil ako sa'yo. Ano pa yun? Sapakin kita. Ginaganyan. Magkita pa rin ba tayo doon? Sa dati nating pinagkikitaan? Kagigil ka. Andito ako sa Bronham, Wilson. Sabi na sa Bronham ka eh. Oo! Andito ako sa may nagbabay.
Sa kabilang banda. Minumurot na yung anak ko. Kung malapit lang sana feeling mo yung galit ng sukdulan na hindi mo dapat buhayin. Walang puwang sa mundo yung mga ganun tao. Anong ginagawa mo dyan? Kasama ko nga si auntie kasi nga takot ako umuwi Na, bilisan mo. Oh. Sa paking kita. Pikit mata lang na pinapakinggan ko. Mahuli ka lang. Dinig na dinig ng pamilya ni Sofia ang pagmumura ni Nico at kung paano niya pinagsasalitaan si Sofia. Minumura niya at tinatakot niya si Sofia. Gusto ulit ni Nico halayin si Sofia at ikakalat daw ang mga pictures kung di papayag ang biktima. Napakita lahat ng ebidensya sa mga pulis. Kaya agad na nagresponde ang mga pulis. Isang entrapment operation ang ginawa ng mga pulis. Saan ka ba galing? Kayo na pa ako naghihintay dito. Sabi ng bata, andun siya sa main entrance. So, dinescribe niya na may hat siya, naka black pants at gray sweatshirt. Bakit to? Walang hiya ka talaga! Anong ginawa mo sa ako ko? Sige na! Huliin niyo na yan! Tinapitan ko agad siya. So, and then sabi ko, may reklamo sa'yo, and then I pin him down. And then sabi niya, hindi bakit? Wala akong ginagawa. So, nagre-resist siya. Sabi ko, may rape ka. Sabi niya, hindi may relasyon kami. Sa presinto, nagkaharap ang sospek at ang pamilya ng biktima. Todo tanggi pa rin ang sospek. Ang sabi niya girlfriend niya ang biktima at hindi niya ginahasa ang biktima. Naka-record ba dito kasi sinabi mo nasasapakin mo siya? Bakit mo sasapakin ng bata ha? Ay, naku, Diyos ko. Talagang galit na galit ako. Alam mo, gusto kong sakalin, gusto ko talagang sapakin. Tapos sabi niya pa, nasira daw ang buhay niya. Sabi ko, hindi. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Ikaw ang magdusa. Dahil hindi kita mapapatawad kahit kailan. Pangarap ko sa anak ko, sinira mo. Paano mo nakilala ha? Paano nakilala ka? Sa pag-imbestiga ng mga pulis, doon nalaman na hindi pala 20 years old ang sospek. Ang masama pa, 40 years old na ang lalaki. Taga Valenzuela City ang sospek at may live-in partner at anak na rin. Ayon sa medical examination, positibo na ginahasa talaga si Sofia. May mga sugat ang bata na nagpapatunay na ginalaw ang bata. Sa ngayon, nakakulong ang sospek habang naghihintay ng paglilitis. Engaging in online dating can be a modern convenience, but it also comes with inherent risk when interacting with strangers. The anonymity of the internet can embolden individuals to misrepresent themselves, leading to potential deception about their identity, intentions, or life circumstances. This can result in emotional distress, financial exploitation, or even physical danger if meetings are arranged without proper precautions. It's crucial to approach online relationships with critical eye, verifying identities through multiple means, and always meeting in public, well-lit places with a safety plan in place. By staying vigilant, one can navigate the complexities of online dating while minimizing the risk involved. Always prioritize personal safety and trust instincts when something feels amiss. Muli, ako si Topher at salamat sa panonood sa Kwento Ngayon channel.